So, Colossians 3 tayo. Pero bago ako pag-aralan yung Colossians 3, meron lang akong dalawang verses na gustong-gusto kong i-share sa inyo. So, yun po yung nasa Hebrew chapter 4, verse 12. Ang sabi po sa Hebrew chapter 4, verse 12, "The word of God is living and powerful, and sharper than the two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and joints and marrow. And it is a discerner for the thought of and intent of the heart." So, nung pinag-aaralan ko siya, yung Word of God, grabe it is alive and living. Buhay na buhay siya. It is powerful. Kahit ito, isinulat ni Apostle Paul sa kulungan 2,000 years ago. It is alive now. Kung ano nangyari noon, mamaya makikita nyo. Sa generation natin, parang buhay na buhay. Buhay na buhay talaga ang salita ng Panginoon sa atin. So, tapos tinanong ko, alam naman natin yun laging pinapaliwanag sa atin ni Pastor James yun, na ang man is a spirit with a soul living in a body. So, yun ang hinahanap ko sa verse na to. Pero nung nakita ko, sabi ko, bakit, Lord, nandun yung soul, nandun yung spirit? Bakit joint and marrow? So, pinag-aralan ko yung joint and marrow. And you know what? Yung joint, yun yung nagko-connect sa buto. Kaya tayo nakakamove. Kung wala yung joint, hindi tayo makakagalaw. Hindi tayo makakalagat. Ang sabi niya, yung Word of God is powerful. That can pierce yung joint. Kaya dapat talaga gumagalaw tayo, nakakamove tayo because of the Word of God. And you know what is marrow? Yung marrow, siya yung utak sa loob ng bones. And you know ano ginagawa ng marrow? Siya yung nagpo-produce ng sperm cell. Siya yung cell factory, nagbibigay ng white, yung tinatawag na WBC or white blood cell and red blood cell. At ang purpose sa katawan nun is, number one, yung white blood cell is para magkaroon tayo ng immune system. So para saan yung immune system? Para mawala yung mga, in case na may inspection, gumaling, o kaya in case na may mga disease, gumaling. Kaya biruin mo, yung Word of God, grabe. Yun nga yung sinasabi kanina dito, healing, medicine na talaga ang Word of God. Sabi nga nung ni Sister Jen kanina sa speaking, yung Word of God, iba, kasi imimit ka ni Lord sa faith mo Hindi ka naman niya bibiglain na mataas ang faith mo Kung mababa pa yung faith mo, sinabi mo, Lord, gusto kong ma-heal. Gagawin ni Lord yon. Pero ang totoo, sabi niya doon sa word niya, matagal na, hula pa lang, sa Isaiah pa lang, sinabi niya na, that by His stripe, you are healed. Past tense. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, magaling na tayo Ang problema, yung Luke 10:10. The thief came to steal, kill, and destroy. Kaya yung health natin, ninanakaw ng kalaban. Kaya ako, ang ginagawa ko ngayon, pinapractice ko yung faith ko. Lord, I know I am healed. Kaya, devil, do not touch my health. So, depende sa level ng faith. Then another word, sabi po dito sa 2 Timothy 13:16. Napakaganda po. Doon sa King James Version, ito yung tinatawag namin, sabi, the Word of God, the all is Scripture. So pag sinabi natin all is Scripture, lahat po to, mula sa Genesis hanggang Revelation, Scripture po to. Ang sabi po dito, all Scripture are given by God. For 4 na purpose. Doctrine, reproof, correction, and instruction. Pero dito sa easy to read version, napakaganda po kasi kaya kinuha ko muna. Sabi niya, all Scripture is given by God. And all Scripture is useful for teaching and for showing people what wrong in their lives. And it is useful for correcting faults and teaching what is the right way to live. So, mamaya, yung Colossians chapter 3, marami po doon mga instruction and correction sa atin. So I know naman na tayong mga Christian and especially yung mga nanonood, is I believe na matatouch po kayo ng word ni Apostle Paul dito sa
Colossians chapter 3. So, sige po, punta na tayo dun sa Colossians chapter 3. So, tinitlean ko po yung message ko, Tonoy, na ang bagong ikaw at ang lumang ikaw. So, yung sinasabing the new you and the old you. Iko-compare natin mamaya yan. So, yan nandyan, nakikita nyo po yung tao is a spirit, we have a soul, and we live in a body. Okay? So, hinati ko po yung Colossians 3 sa tatlong section o sa tatlong part para mas maintindihan po natin. So, yung unang part po, next slides please. Yung unang part po is verse 1 to 4, ano po yung ating real identity kay Christ Jesus. Then yung verses 5 to 17, ano naman po, ito po yung sinasabi kong Dr. C.I. Yun yung doctrine ni Apostle Paul. Ito po yung reproof. Yung reproof po, ito yung mga hindi katanggap-tanggap na ugali or behavior. Then correction and instruction, paano yung dapat natin gawin. So yun po yung 5 and 17. Isa-isahin po natin yan. Masarap daw po kasing nguyain, namnamin yung salita ng Panginoon. Doon po natin makakatas yung power ng salita ng Diyos. And yung verse 18 to 25, yun po yung Christian family responsibility. Ano ba responsibility ng nanay, ng tatay, at ng anak sa bahay? So, punta po tayo muna dun sa verse 1 to verse 4. So, sabi po sa verse 1, so if you have been raised with Christ, seek the thing above, where Christ is seated at the right hand of God. So, ibig sabihin, may tanong na kagad dito eh. So, if you, ibig sabihin, itong mensahe ni Apostle Paul is para dun talaga sa mga Kristiyano. Kasi nakalagay ito, if you have been raised with Christ. Bago po umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, nag-iwan po siya ng dalawang mensahe. Yung tinatawag nating Great Commission. Sabi niya sa mga apostoles niya, go to all nations and preach the gospel to all people. Yun yung una. Then, pag nag-receive po sila ng gospel or ng good news, na nireceive nila si Jesus Christ as their personal, ang susunod ay baptism. And baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ngayon yung baptism po, yun yung pinapaliwanag ni na Pastor James na pag inilubog ka sa tubig, simbolo na ikaw ay namatay kasama ni Kristo at nung ikaw ay tumayo, ikay bagong nilalang. So dapat yung lahat ng mga kasalanan mo, alam mo na yon. At the back of your mind, pinagbayaran na ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang sabi sa verse 2, eto maganda po, set your mind on the things above and not on earthly things. For you died and your life is hidden with Christ. Grabe, no? For you are died, sabi ko nga naalala ko yung Galatians 2:20. Diba? I am crucified with Christ. It is no longer I live, but Christ live in me. The life I live in flesh right now, itong katawan na to, I live it in faith to the Son of God who loves me and gave Himself for me. So yun po yun eh. Actually, ang purpose ng sulat ni Apostle Paul para dun sa Colossians is marami pong false teaching, marami pong maling katuruan nung panahon na yon. Mamaya po malalaman po natin. Para po malaman natin yung mga false teaching, babalikan po natin yung sinasabi. Ayan, si Sister Arnold, yung context. Kailangan maintindihan mo yung buong context ng Bible eh. So, dun sa before nitong verse na to, dun sa Colossians 2:20 to 24, wala po dyan. Ito po yung nakalagay. Sabi po ton, namatay na kayo kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag humawak nito, huwag tumikim nito, huwag gagalawin iyon? Ang mga iyon utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa kaanyuan,
parang ang ayon sa karunungan at ganong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpipigil ng hilig ng laman. So, ito po yung pinakabuod ng mensahe ni Apostle Paul. Kasi doon, dati, merong holy and unholy, may unclean and clean. Noon, pag hinawakan mo yung unclean, magiging unclean ka na rin. Tapos, merong mga sinasabi nila, bawal kainin yung hayop na merong biyak na ganito ang paa. So, may maraming rules. Marami silang rules na sinasabi ni Apostle Paul na hindi yun eh. Hindi naman kayo under law na. Magiging under grace na kayo. And once na nung pinako si Lord Jesus sa cross, then sinabi niyang, it is finished, it is done. Ang nangyari po, yung curtain sa temple na naghihiwalay sa most holy place, dun sa holy place, nabiyak po yun from top to bottom. Kaya yung grace ni God, grabe, kumalat na po yun sa sanlibutan. And we are not under the law anymore. And we are under grace. Actually, sa ngayon po, marami pa rin hong ginagawa na maling katuruan. For example po, yung pagmahal na araw, nakikita po natin, di ba? Mga nagpepenitensya. Ano po yung ginagawa nila? For me lang po to. That is blasphemy. Kasi parang sinasabi mo doon, Panginoong Jesus, hindi sapat yung ginawa mo eh. Kailangan ko pampahirapan yung sarili ko. It is no. Sapat na yung ginawa ni Jesus. Yung kasalanan ng mga darating na tao, binayaran na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tangi mo lang gagawin, tanggapin ang Panginoong Jesus, maniwala ka na siya ay ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng mundo at siya'y namatay and after 3 days, nabuhay ulit, umakyat sa langit, and you will be saved. Yun po ang sabi sa Romans 10:9 eh. If you confess with your mouth that Lord Jesus is crucified and believe in your heart that He was risen from the dead, you will be saved. So, ito pa, mga nakikita natin, yung iba, nakikita namin, pag pumupunta kami sa mall, di ba? Ang dami yung pusang gumaganon. Yung pusa po. Bakit daw para daw swerte sa negosyo? Wala po dun ang swerte. Ang blessing po talaga na kay Lord lang eh. So dapat talaga si Lord lang. Once na ikaw ay naniwala doon, parang sinasabi mo na hindi si Lord ang source mo. So dapat mag-ingat po tayo doon sa mga maling paniniwala. Ang dami pong maling paniniwala. Sa bata pa lang po, mula nung pinasok natin yung anak natin sa grade 1, grade 2. Saan daw nanggaling ang tao? Sa unggoy. Wow. Binuin nyo yun? Samantalang malinaw na tayo ay ginawang kawangis ng Diyos. So, doon pa lang, marami na talagang makikita kayong maling teaching na dapat nating baguhin. Then, meron din po na akala mo tama pero mali. For example, katulad po nung si Martha and si Mary. Nung si Martha ay busy, tama po ba yan? Sa pag-aayos dahil paghahanda ng kay Jesus, si Mary naman po ay nakaupo lang. Di ba? Kaya sabi ni Martha, Jesus, sabihan mo naman yan, tulungan ako. Tama naman po eh. Dapat tulungan eh. Pero para kay Jesus, sinaway niya si Martha, sinabi niya, ano man yung kay Mary, hindi tatanggalin sa kanya. Bakit? Priority talaga si Lord. Kahit ano mangyari, priority natin si Lord. Katulad din po ni Mary, nung nagbuhos siya ng oil sa ulo ni Jesus, ano sabi ni Judas? Sayang naman yan. Dapat yan ipinagbili na lang, maraming matutulungang mahihirap. Tama naman po, di ba? Pag ibinili, maraming maitutulungan mahirap. Pero, sabi ni Lord, pabayaan mo siya, sinaway na naman niya. Dapat lang na ako yung kanyang alayan muna nito. So, madaling salita,
pagdating doon, talagang si Lord ang para. Kaya nga po yung lahat ng utos, yung 10 Commandments, hinati na lang niya po sa dalawa yun eh. Ano na lang po yung dalawang utos? Number 1, love your God. Yun ang unang-una. With all your heart, with all your mind, with all your soul. And second, love your neighbor as you love yourself. Una pa rin si Lord. So sabi ko nga, mag-ingat po tayo dun sa mga turo. Dahil marami pong lumalabas na maling turo. Maliwanag po sa John 14:6. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come unto Father except through Him. So, pag nakarinig po kayo ng turo na hindi, kailangan ka tanggapin mo Jesus, pumasok ka sa relihiyon namin. Medyo foul po yun. Kasi kaya po naririnig nyo dito, hindi po namin ino-offer ang religion. Ang ino-offer po namin dito is relationship nyo kay Lord Jesus. Yun lang po eh. Yun lang po talaga ang basihan eh. Si Jesus lang po ang tanging daan patungo sa langit. Tanggalin mo si Jesus, wala pong daan papunta sa langit. Okay? Then, marami pa po. Kaya medyo yung sa verse 4, nakakatuwa po yung sa verse 4. Galing po to kay Apostle Paul, hindi po sa akin to. Sabi po ni Apostle Paul sa verse 4, when Christ, si Jesus Christ, kasi umakyat na po siya sa langit eh. When Christ, who is in your life, appears. Ibig sabihin, nagpakita ulit. Nag-appear. Then you also appear in Him in glory. Pinatikim na ni Apostle Paul about rapture. Ito na po yung second coming ni Jesus Christ eh. Pero be careful po. Kasi sinabi rin naman po sa Bible na bago dumating si Jesus Christ for the second coming, marami pong lalabas na false teachers, false prophet, and si Antichrist. And actually, 2020, kung nagbabasa po kayo, no, nasimulan na po yung one religion. Yung one religion, napakadelikado po nun. Biruin mo, nandun po yung Buddhist, nandun po yung ano. Then, sabihin nila na para maligtas ang isang tao, you need to be good. Kailangan mabait ka lang. Para nawala na po yung Jesus factor. So, napakadelikado po yun sa isang tao na maniniwala lang siya na maliligtas niya, makakaligtas siya because of His goodness. Yung self-righteousness na tinatawag. Hindi po yun. Kahit ano pong gawin nating kabutihan, we are fall short at the glory of God. So, ingat po tayo sa mga false teaching. Mamaya meron pa rin akong iyaano, so ewan ko kung pwedeng sabihin. So, yun po yung ating identity. Gusto kong bigyan kayo ng diin. So, ano ba yung real identity? Kasi sinabi na natin di ba, na tayo ay namatay kay Kristo. Kasama tayo namatay kay Kristo at tayo tumayo ulit. Pero in reality, ito naman po tayo. Ngayon, ito po yung sinasabi natin dyan eh. Ano ba yung real identity? Actually, marami po, pero pumili lang po ako ng dalawa. Ng real identity natin kay Lord Jesus. Next slide. So, number 1, sabi po dyan sa John 1:12, but some people did accept Him. Jesus yun, in-accept nila. They believe in Him. Katulad po natin, naniniwala po tayo sa Kanya. And gave them the right to become the children of God. So number 1, we are God's children. And definitely, kung tayo God's children, hindi po tayo taga-earth. Nasaan po ba si God? Di ba? Nasa heaven? So tayo, ang citizenship natin ay heaven. Naintindihan mo? Kaya sabi niya, look for the things above and not on the earthly things. Okay? Then, number 2, ano pa yung isang reality natin? Through Christ Jesus. Sabi po sa 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassador. Alam niyo po yung ambassador? Siya po yung representative sa isang bansa. So tayo ay bawat isa po sa atin dito, representative ni Jesus Christ dito sa earth. Pero hindi po tayo taga-earth. Kaya meron po tayong immunity. Kaya nga sinasabi po doon sa word we are not under the sin anymore. Kaya meron tayong choices para iwasan yung kasalanan na yan. Okay? So yan po yung dalawang bagay na gusto kong idiin sa inyo
maigi that you are a child of God and you belong to heaven, and kaya lang po kayo nandito dahil representative lang po kayo ni Jesus to perform yung Great Commission niya. Ano po yung Great Commission niya? To share the gospel. Kanino po? Doon sa mga kaibigan nyo, doon sa mga kamag-anak nyo pang hindi safe. Yun po yun eh. Kailangan nating agawin. Agawin natin yung kaluluwa ng mga kakilala natin doon sa mga maling paniniwala nila. At ipapaalam natin sa kanila na ang tanging kaligtasan si Jesus lang. Walang ibang kaligtasan kundi si Jesus. Okay? So, ito po yung real identity natin kay Jesus Christ. So, punta po tayo ngayon dun sa verse 5 to 17. Yung tinatawag natin practical living. Ano po bang nakalagay doon sa practical living natin? So, sabi ko nga sa inyo, medyo sana po magkaibigan pa rin tayo pagtapos natin dito. Kasi ito doctrine na to. Doctrine, tapos reproof, meron po tayong mga ibang behavior na nandyan pa rin, pero sabi nga po, is i-correct natin through the Word of God, bibigyan tayo ng instruction kung ano yung dapat natin gawin. So, ito po yon. So, for the true believers of Jesus Christ. So, simulan po natin sa verse 5. Sabi po dito, therefore, put to death what belong to your earthly nature. Kasi hindi po tayo taga dito, taga heaven po tayo. So, put to death. Grabe, no? Death, pag death, patay, dapat ilibing na. Huwag nang halukayin, huwag nang buhayin, tigilan na. Tama po ba? Patay na eh. So, ano po yun? Sexual immorality, impurity, lust, then evil desire, greed, which is idolatry. Yun po muna yung pag-usapan natin kasi ito about sexual sin po ito eh. So, sabi po dyan is any form na outside marriage is a sexual sin. Okay? Para na lang po maintindihan natin, ito is, bigyan ko po kayo ng isang example. Ang pinakamagandang example po rito is yung taong pinakamalapit sa puso ng Diyos, si Haring David. Isang araw, supposed to be merong laban. Si Haring David dapat ay kasama sa laban, pero pinili niya na magpaiwan sa kanyang palasyo. Nung nasa palasyo siya, nasa taas siya, nagkataon na may naliligong napakagandang babae ng pangalan ay Bathsheba. Okay? So nung naliligo si Bathsheba, nakita niya, nagkaroon siya ng lust. Tama po ba? Tapos yung mata niya, nagkaroon ng evil desire. Then, nagkapatong-patong na yung problema. Bakit? Inimbitahan niya si Bathsheba doon sa palasyo, samantalang yung asawa niya, ni Bathsheba, si Uriah, is nasa gera. So, hindi lang siguro isang beses, hindi naman sinabi sa Bible, pero possible, maraming beses, naging resulta na buntis po si Bathsheba. And because of that, nagplano na naman si David na ipapatay yung asawa ni Bathsheba. So, kung titignan mo, because of simple lust lang, nagkapatong-patong yung problema ni David. Okay? Pero, maganda po, si David kasi meron siyang susi. Alam niya na pag nag-fall siya, nadapa siya, nag-short siya sa glory ni God, alam niya kung paano kagad siya babalik sa presence of God. Mamaya sabihin ko po sa inyo. Nandito po yon. Then, okay. So, yung nakalagay po dyan, greedy, which is idolatry. Sabi ko, bakit naging idolatry yung greedy? Kasi yung greedy, yun yung pagiging sakim yung covetousness. Once na ikaw ay parang, kaya mag-ingat po tayo sa choices natin. Kasi pag ikaw ay naging greedy ka, parang nangyayari, lalo na kung sa pera, hindi mo na mapakawalan yung pera. Di ba? Parang nagiging idol mo na yung pera. Nawawala na yung pagiging Kristiyano natin minsan. So, pero ang pera, sabi nga natin dyan is a good servant, pero a bad master. Okay? Then, sabi pa sa verse 9, sa verse 7 po, and you once walked with these things when you were living them. Totoo naman po Dati, kung titignan nyo po yung picture, diyan nung dating ikaw, ang nakalagay po diyan yung man, tapos ang katabi niya kagad yung body.
Tapos yung soul, nasa huli po yung spirit. Nung hindi pa po tayo Kristiyano, totoo po yan, picture na yan. Dahil ang nangyayari, tayo po yung Panginoon ng sarili natin. Kung ano yung maisipan natin, yun ang gagawin natin. Kung ano yung gusto ng laman natin, yun ang gagawin natin. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Yesus. Pero, masdan mo ang sarili mo. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Diyos ng buhay mo, ngayon medyo meron ka lang ginawang hindi tama, parang yung dibdib mo, kabog na ng kabog. Dahil alam mo na buhay na yung spirit sa loob mo na sinasabi sa yung parang mali ito Parang nangunguna na. Yung body mo ngayon nakikipagtalo na doon sa spirit mo. Mamaya mas maliliwanagan po sa inyo to. Then ano pa po? Sabi po dito sa verse 8, but now, put away the following. Tanggalin din daw po natin yung mga sumusunod. Ano po yung mga sumusunod? Number 1, anger. Galit po. Actually, ako po, nagagalit naman po ako talaga kahit saan ako. Pero hindi po ako nilulubugan ng galit sa magdamag. Bago matapos ang araw, kahit pa paano gumagawa akong paraan na kausapin yung mga anak ko, yung wife ko, panag-away kami. So, hindi po dapat tayo lubugan ng galit. Then, ano pa susunod sa anger? Wrath. Yung wrath, ito po yung mas matinding, yung mahabang prolong na anger na, yun po yung galit Mas wrath yung mahabang galit na. Then, subod, malis po. Yung malis medyo parang gusto mo nang gumante doon sa taong nakasakit sa'yo. Tapos, slander, nagsasalita ka ng mga panlalait or tawag dito, paninirang puri doon sa mga tao. And filthy language for your mouth. Yung mga sabi ko nga yung mga salita na hindi dapat sabihin, mananagot din kasi tayo sa Panginoon yun. Kaya mas maaga, mas maganda po, wala tayong sasalitain. Naalala ko ang Panginoong Hesus, nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, kahit anong sakit naramdaman niya, naranasan niya, hindi siya nagsalita. Alam niyo yung unang-unang salita niya, nung sakit na yung katawan niya, kung ano? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Yung pa yung bumigkas ng Panginoong Hesus nung nasasaktan siya. Then, ano pa po? Sabi po sa verse 9, ito, guilty po ako talaga dito Do not lie to one another, since you have put the old self of our practice. Before talaga, nasan ka na? Nandun pa ako sa kalamba, sasabihin ko, alabang na. Di ba? Minsan tinatanong ako para lang wag kami mag-away. So, guilty ako dati talaga sa lying. Pero ngayon, I practice na, nandito ako sa expressway, dito na, malapit na, gano'n na lang, hindi na ako nagsasabi kung saang area. So, pero ang instruction po sa atin, put this away. Tanggalin mo lahat ito. Brother Tony, sabi mo naman, ang Panginoong Hesus ang kaligtasan bakit natin kailangan tanggalin pa yung mga sexual immorality, mga anger, wrath, malice? Bakit? For our benefits. Kasi, yung anger, pag tumagal-tagal yan, ikaw rin ang high blood Ikaw rin magkakaroon ng problema sa health mo Kaya, mahal na mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya na magkakasakit tayo. Saan po ba nanggaling ang mga sakit na AIDS? Yung mga sexual transmitted disease. Di ba po? Doon sa sexual immorality. So ayaw ng Panginoon ng ganyan. And naalala ko nung Sunday, sabi ni Pastor James dito, for the first time, ang Ama sa langit, tumalikod kay Jesus nung nakapako siya sa krus Jesus. Sabi kasi ng Panginoong Jesus, lagi niyan tinatawag ng Ama ang Panginoon Pero on the first time, tinawag niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Hindi kasi kayang ng Diyos Ama tumingin sa kasalanan. Kaya tinalikuran niya yung Ama. Tinalikuran niya yung anak. So tayo, ganito rin po. Lagi nating isipin, Lord, tulungan mo ko na tanggalin ko sa buhay ko itong mga bagay na to. And you know what? Will ni God yan Mabilis po yan. Ang problema lang, minsan, yung discipline sa katawan natin. Kaya, sabi ko nga,
yung choices nyo, be careful. Be careful with your choices. Kasi yung choices mo, simula, choice mo lang yan. Tapos later on, magiging habit mo na. Tapos yung habit mo, magiging addiction na. Then yung addiction, magiging lifestyle na. Pero kung ang chino-choice natin magaganda, for example, lagi pagising pa lang sa umaga, we song a praise song, lagi tayo nagpapagtugtog. Di ba? Ang ganda nun, magiging addict na tayo sa worship. So, kaya mag-ingat po tayo sa ating mga choices. Then, after nung sinabi niya yung mga dapat nyong patayin, dapat nyong ilibing na mga ugali nyo, dapat nyo nang tanggalin na mga ugali nyo, hubarin nyo na yung mga masasamang ugali na yan. Sabi naman niya sa verse 10, yan, and have put the new self. Ito na po yung bagong ikaw. Sabi niya, you are being renewed of your knowledge. Okay? According to the image of your Creator. Okay? In Christ, there is no Greek. Wala na pong Greek, wala nang Jew, wala nang circumcised, wala nang uncircumcised, wala na pare-parehas na po tayo sa Panginoong Yesus. Therefore, verse 11 po, sabi po, therefore, as God chosen one, wow, kayo po yun pinili kayo ng Diyos. Ano pa? Holy, kaya di ba we are, susuot natin yung robe of righteousness natin because we are holy through Christ Jesus and dearly loved. Wow, you are beloved. Put on. Ano po yung isusuot naman natin? So ito po yun. Number 1, compassion. Wow. Kaya si Lord Jesus, di ba? Nung nagpunta siya, yung pumasok siya sa Jerusalem, he moved by his compassion. Naawa siya. Hindi siya naawa dun sa kalagayan ng mga tao, kundi dun sa soul ng mga tao na akala nila si Kristo yung King na magliligtas. Pero hindi nila alam na si Jesus ang magliligtas dun sa soul nila. Yun ang importante. Etong body to, sir, pag namatay po tayo, uuurin lang po yan. Pero yung spirit natin and soul natin, yun po, yung pupunta sa heaven. Okay? Then, ano pa po? Compassion, kindness. So, suot po natin yung kindness. Maging mabait po tayo lagi. Okay? Then humility, humbleness. Naalala ko si Daniel. Si Daniel, nung humingi siya ng humbleness, dun sa Daniel chapter 10 verse 12, actually, hinarang po yun ng angel, kaya nagsabi nga, 21 days pa. Pero pinadala niya na sa unang araw pa lang because of humbleness. So dapat talaga, we are humble. Then, gentleness. Wow, yan, gentleness. Talaga po yan. Minsan po, yung the way we talk dun sa mga tao, supposed to be dapat gentle. Ayaw po natin makatisod ng ibang tao. Gusto natin yung mga tao is makita tayo as salt and light ng mundo. And patience. Ito po, marami pong bagsak dito sa patience. Ako rin bagsak din ako dito. Minsan, pag na-overtaken ako, nagagalit din ako paminsan, lalo na pag kinat ka. Di ba? So nakakainis. Tapos, minsan pag nakapila ka sa Jollibee, McDonald's, di ba? Parang ang tagal-tagal naman ito. Hindi mawawala yung patience. Pero dapat tayo as Kristiyano, mas mahaba na po yung ating pasensya. Okay? So, sabi po naman niya we pray for this at ibibigay niya po yan. Because He is the God of patience. Okay? Then, sabi niya dito, so kung titignan niyo po yung picture, nung bagong ikaw, tignan niyo po, yung spirit na yung nauuna, yung body na ngayon ang sumusunod sa likod. So dapat ganyan po tayo bilang mga isang Kristiyano. Tayo ay, yung spirit muna natin ang tinatanong natin, ito ba ay tama o mali? Simple lang po. Ito po ang turo. Malalaman nyo lang po ang turo kung tama pag sumasang-ayon sa Word of God. Pag ang turo taliwas sa Word of God, wag po nating sundin. Kung ang turo ay galing lang sa tao, mas susundin po natin ang turo na galing sa salita ng Diyos. Okay? Then, kung titignan nyo po, ito po yung, hiniwalay ko po yung verse 13, verse 14, and verse 15. Bakit po?
Kasi hiniwalay din niya sa Bible ni Apostol Paul eh. Pero napakahalaga po. Dahil sa verse 13 po, ang sabi diyan, bearing one another, next slides po. Bearing with one another, ayan po, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has grievance against another, kung meron daw po nagkamali o nagkasala sa inyo, just as the Lord has forgive you, you also forgive. Si Peter, istorya ni Peter, tinanong niya si Jesus, Lord, pag may nagkasala sa akin, ilang beses ko ba siyang papatawarin? 7 beses ba? Alam niyo kung bakit sinabi ni Peter na 7 beses? Because dati po, doon sa panahon nila, ang turo po ng mga rabbi o yung mga tagapagturo ng 3 beses mo lang papatawarin yung taong nagkamali sa'yo. After ng 3, pwede mo nang sipain. Yun po. Kaya sabi ni Peter, nagyabang pa si Peter eh. Lord, ako, pwede ba 7 beses papatawarin? Okay na. Pero hindi eh. Ano sagot ni Jesus? 70 times 7. Pero wala po yun sa number. Habang mapapatawad mo yung tao, patawarin mo. Bakit? Kasi ganun din po tayo eh. Lord, pasensya na po, talagang hindi ko po sinasadya, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po uulitin. After 3 weeks, Lord, nagawa ko na naman, patawarin mo po ako. Naintindihan niyo po? So, pero si Lord, His mercy is fresh every morning. Papatawarin ka as long na na-realize mo na talagang mali ka at lumapit ka agad sa Kanya. Kaya 3 pong aryan eh. Number 1 is yung tinatawag po natin realization. Nagkaroon ka ng realization na nagkamali ka. Then pag na-realize mo na nagkamali ka, i-repent mo. Ang ibig po sabihin ng repent, galing po sa word na penthouse, babalikan niya ulit sa taas. Nag-repent ka na eh. Then you need to react. Siyempre, sabi nga eh, go and sin no more. Kaya yung prodigal son, di ba po, nagpakalayo-layo siya. Nagkasala siya, nagkaroon siya, winaldas niya yung pera ng kanyang magulang. Pero nung na-realize niya na, nung kumakain na siya ng pagkain ng baboy sa bahay ng aking ama, di ba? Yung talikod lang niya, nung nakita siya ng ama na humahakbang na siya, tumakbo. Yung ama, niyakap siya. Niligyan siya ng singsing, ng sapatos, ng robe. Tanda ng pagmamahal sa atin ng ating Diyos Ama. Okay? Then, sa verse 14, sabi diyan, above all, put on love, which is perfect bond of unity. Gaya po sinabi po doon sa 1 Corinthians 30. Dito daw po sa mundo, 3 bagay po yung naiwan. Ano po yon? Faith, hope, and love. But the greatest of them is love. Bakit? Because God is love. Naintindihan po natin. Because God is love. And sabi po dun sa 2 commandment niya po, love thy God above all, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love people. Kaya yung love po talaga, pag meron yan, wala pong away. Wala pong gulo sa mundo pag meron pong love. Okay? Then, sa verse 15 po, sabi po dyan, sa verse 15, and let the peace of Christ, to which you were also called, one body rule over your heart, and be thankful. Kung nakikita niyo po yung picture dyan, nilagay ko yung picture ni Jonah. Okay? Si Jonah, minsan, ano po yan eh? Ayan po, katulad niyan. Naniniwala po ba tayo na si Jonah kinain ng malaking isda? Yes. Bakit? Sinabi sa Bible. Wala na akong pagdududaan. Sinabi ng Panginoon sa Bible, kinain siya, kahit kanong kalaking isda yung kinain siya. Pero ang problema, ito, si Jonah, nag-antay pa ng ilang araw, ilang gabi sa loob ng tiyan ng isda. 3, no? 3 araw, 3. Ano kaya ginagawa ni Jonah doon? Okay? Hindi natin alam. Wala naman sinabi. Pero, sa chapter 2, nung nag-pray na si Jonah, nung 3 araw, nung sinabi niya, Lord, thank you. Thank you, Lord. Na-realize niya,
Yung kahit anong pinagdadaan, ba, ikaw ba naman kainin ng malaking isda? Nandun ka lang 3 gabi. Palagay ko, panay na complain mo. Pero si Jonah, nung na-realize niya na ang Panginoon lang din talaga ang source niya, then nag-thank you siya. Ano ginawa? Ibinuga siya nung isda doon sa dry land. Bakit? Kasi ito po yun eh. Nung una, sinabi ng Panginoong Jesus, ng God kay Jonah, go to Nineveh. Go to Nineveh. Pero matigas ang ulo ni Jonah, sa crisis siya nagpunta, no? So, nagpapababa siya. Nung nagkaroon na ng bagyo, tinapon siya, kinain siya ng isda. Pero nung second time, nung binalik sa kanila ang Panginoon, go to Nineveh. Alam niyo ginawa ni Jonah? Tumayo kaagad, sumunod. Dapat ganun po tayo as Kristiyano. Medyo pag narinig niyo po ang salita ng Panginoon, huwag na nating hintayin pang kainin tayo ng isda. Sunod na po tayo kaagad. Okay po? So, then sa verse 16 po, ang sabi po sa verse 16, yan, ito po yung susi ni David na sinasabi ko kung bakit kahit anong rami ng problema ni David, kahit ilang beses siyang nadapa, kahit hinanting na ni Saul, nakakabalik pa rin siya sa presensya ng Panginoon. Bakit? Sabi po dyan, let the word of Christ dwell. The word of Christ. Let the word of Christ dwell richly among you. So dapat daw, itong word ni God, talagang nasa atin. Sabi nga, i-meditate natin day and night. Then, in all wisdom, teaching, admonishing one another. Through, saan po? Sa psalms, sa hymn, and a spiritual song, singing to God with gratitude of your heart. Ito po kaya po yung libro ng Psalms, sino po sumulat ng libro ng Psalms? David. Tama po ba? Kasi mahilig pong umawit si David sa Panginoon. Kaya may problema siya, nadadapa siya, natitisod siya, ang tanging ginagawa niya, kumakanta po siya sa Panginoon. Kaya din po yung mga Israelite, pag merong laban, di ba? Yung mga worshiper po yung mga nasa unahan. Bakit? Para sigurado pong panalo yung laban. So, ganun po. Naalala ko po yung pinikulang, hindi ko alam, yung David Dance. Si Haring David, naghubad po ng kanyang buong suot. Ang natira lang po yung kanyang karsurselo o kanyang tinatawag na brief noong unang panahon. Then nagsasayaw po siya sa harap ng Panginoon. At tuwan-tuwa po ang Panginoon sa kanya. Kaya po nga siya tinawag na man's on the God's own heart. Sabi nung asawa niya, naku, naloko na yung asawa ko, nagsayaw na ng hubad-hubad. Pero ang Panginoon, parang mali po, no? Pero para sa Panginoon, tama po yon. Yung wala kang tinatago sa Panginoon, hinubad mo na lahat. Yung sinasabi natin kanina, lahat ng mga binanggit nating pangit na ugali, hubarin natin, palitan po natin ng 5 na maganda, compassion, tama po ba? Kindness, humility, gentleness, and patience. Yun po yung laging nasa atin. Lagi tayong pasyonsoso kahit na may nagkakamal. Sabi nga po nung ibang pastor na nakausap ko, nagtuturo sa akin, hindi baling ikaw na inapi, wag lang ikaw ang mang-api. Hindi bali nang ikaw ang naloko, wag lang ikaw yung manloloko. Nakita niyo? So, ibig sabihin po, mas maganda po kasi, sabi po sa Biblia, di ba? Pag ikaw ay binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Huwag niyo sasama yung garapon kasi baka magkabuhol din po eh. No? Tinapay lang po din, ibabato natin. Okay. So, yan po yung susi ni David. So, sana makuha natin yung susi ni David na pag meron po tayong problema, unahin po natin ang mag-praise and worship sa Panginoon. Okay? Then, sabi po, doon sa verse 17, and whatever you do in words, sa salita man mo o sa gawa, do everything in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God, yan na naman po, giving thanks to God and the Father through Him. Minsan po talaga, iba po, sabi ko nga po sa inyo, mag-focus po tayo sa things above, not sa things on earth. Minsan po kasi dito sa mundo, marami pong turong mali. Sabi nga po, eye for an eye, tooth for a tooth. Pero sa atin po, okay, sa atin po ay
dapat po mas maano natin yung heavenly minded natin. So, bibilisan ko na po. Punta na po tayo doon sa last part. Yung instruction po sa atin sa last part. Ito po yun. So, pag ang dating ikaw, or yung the old you, at ang bagong ikaw, so, magbabago po ang mag-ship po. Dapat po, nauuna po, tanungin natin ang spirit. Huwag po yung flesh. Kasi pag yung flesh, mas delikado. So, ano po yung dapat na apat na sa tingin ko po, sa akin po yan. Personally, ito po. Number 1, connected to God true. Yan po, praise and worship. Number 1 po yan. Then, counsel on the Word of God. Balik po tayo. Pag meron tanong, Word of God po ang tanungin natin kung ano po ang sagot ng Word of God. Then, yan po, constant prayer. Always yan. Morning, lahat po. Ang problema po sa tao minsan kasi, nagpaplano muna, saka ipagpe-pray yung plano. Balik na rin po natin. Mag-pray muna tayo, bago po tayo magplano. And, yung pang-apat po, communication with godly people. Atin po kayo ng mga connect group dito kung wala pa po tayong connect group. So, punta po tayo dun sa last part ng topic natin. Yung Christian family responsibility. Ano po yung Christian family responsibility? Sa verse 18 to 25. Next slide, please. So, sabi po dyan sa verse 18, yan po yan. Verse 18, wives, submit yourself to your husband as is fitting to the Lord. Sa husband naman, ano sabi? Husband, love your wives and don't be bitter toward them. Para sa anak, sabi, children, obey your parents. It's everything for this pleasure of the Lord. So, ito po yung tatlong binibigay ng instruction. Pero ano po ba yung mga role ng wives? Number 1, ang roles ng wife, to submit. Second, to help yung husband. Then, to support, to encourage, to comfort, and to intercede. Lagi po, yung mga wife, dapat nag-i-intercede po tayo sa ating husband. And sa husband naman, mga lalaki po, ano po role natin? Number 1, to love our wives and to love our children. Then, yan, to properly exercise authority. Minsan kasi si ma'am ang nasusunod, pero dun sa ano po ng God talagang dapat po yung ama ang nasusunod po. Okay? Then, to provide, to protect, then, to instruct, and to initiate. Para naman sa mga children, siyempre, to obey, then, to honor and respect their parents, and to bring joy. Okay? So, and para doon sa tatlo, siyempre, ang role po ng bawat isa is to pray to one another. Kasi sabi nga po nila, the family that pray together, stay together. And para po doon sa last slides natin, yan. Para naman po to, actually, balik po natin yung setup doon sa dati. Kasi may mga slave eh. Pero ngayon wala naman pong slave ngayon. Parang ilagay na lang po natin na mga employee. So ang sabi po dyan, slave, obey your human master. So yung mga boss natin, magalang naman po tayo sa boss natin. Tapos sa verse 23, whatever you do, do it from the heart and something done for the word. Knowing that all you receive and reward or intercede for the Lord you serve, Lord God. Then, last verse po. Minamadali na po ako. Last verse po, ito po. Ito lang po yung gusto kong bigyan ng din. Sa 1 Timothy 4:1, actually, dinagdag ko na lang po to nung isang araw eh. Sabi ko, nabasa ko po to, the Spirit clearly, the Holy Spirit po to the Holy Spirit clearly say that in the last time, which is the end time, which is malapit na po, very near na po, some will turn away from what they believe. Marami po talagang mawawala, maliligaw po. Bakit po? They will obey spirit that tell a lie. May mga magtuturo, mga false prophet. Mag-ingat po. And they will follow teaching of demon. Nakalagay po yan sa Bible. Mga teaching ng demon. Then, nung isang araw po, nakita ko, asar na asar po ako. Hindi ko lang alam kung pwedeng sabihin. Pero, magkakaroon po ng pinikula nitong Bear, yung tinatawag nilang Dear Satan. Ang bida po ay
huwag na natin sabihin, pero isang bata, na ang tema po ng pinikula is nagkamali po ng letter yung bata na instead na Dear Santa, nagawang Dear. Pero alam nyo, I encourage everyone, wag panoorin ng mga bata. Bakit? Darating po yung punto na parang iisipin na, okay lang pala, mabaliit pala si ganit si Taning. Which is hindi. That is a lie. Kahit kailan po, hindi ho naging mabait si Satan. Satan is Satan. Si Lord Jesus lang po ang mabait. Biruin nyo yung mga bata, sa murang edad nila, papanoorin ng ganong pinikula. That is deception. And marami pa po yan. Magkakaroon pa po ng mga global deception. Kaya po, mag-ingat po tayo. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, sulat po ni Apostol Paul para sa Colossians noon, 2,000 years ago. Ngayon po, sa panahon natin, nangyayari din po. Marami pong lalabas na maling turo. Pero isa lang po yung huling habilin ko sa inyo. Ito po yon, Hebrew 12:2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Laging si Jesus lang. Pag may nag-preach po sa inyo na self-righteousness, walang Jesus factor, medyo magdalawang isip po tayo. Kaya dito po ako sa church na to because this New Life Southwood, si Jesus po ang center natin dito. Wala po tayong ibang inaangat dito kundi si Jesus lang. Walang taong inaangat dito kundi si Jesus lang. Because Jesus is the only way, the truth, and the life.